Napapag-usapan na po at nasisilip na ang madalas na travel ni Vice President Sara Duterte. Okay? Ngayon ang tanong, ito ba ay opisyal na travel? Pag opisyal, may travel authority, gastos ng gobyerno. Kung personal naman, sariling gastos yan. Kasi nga po, pabalik-balik siya sa Europe, sa ICC, nagpupunta ng Qatar. Noong kailan lang sa araw Independence Day, nasa Malaysia. Ngayon ang balita ay papunta naman ng Australia. Ayan, travel po ng Vice President, hindi naman mag-isa yan eh. May mga staff yan, may mga bodyguard yan. So malaki-laking gastusan yan. Di ba? Nakarating na po sa Malacanang at tinanong Malacanang reporter si Undersecretary Claire Castro kung ano ang kanyang masasabi dyan. Ang kanyang punto, kung personal, sariling pera ang biyahe, ang gastos. Nasa kanya yon. Pero ang isa raw kinamabahala, baka nakakalimutan at napapabayaan na kanyang tungkulin bilang pangalawang Pangulo, bilang Vice President, na meron siyang obligasyon sa mamamayan kung ano dapat niyang gawin. Although siya walang trabaho dahil wala namang posisyon sa gobyerno kung hindi Vice President. Okay? So yan po. Huwag kayo magagalit, tinatanong lang. At kahit to sino, basta government official, dapat alam ng taong bayan kung ano ang ibig sabihin ng mga travel, sino pumagastos nito, at para saan ba itong travel na ito. At paalaala na baka nakakalimutan ng obligasyon sa mamamayan Pilipino. Ayun po yun. Okay? So, pangatlo na issue tungkol dyan, sa aking opinion, ay parang nagre-relax-relax lang. Parang relax lang sa kabila ng siya ay na-impeach na sa Kongreso, pinatalsik na siya ng Kongreso, itatrial na lang para sa pagtanggal sa kanyang posisyon bilang Vice President kung mapapatunayan ang Article of Impeachment. Pero sa halip na pagtuunan niya ng pansin ang seryosong allegation, history ito, first time na mangyari na na-impeach sa Kongreso ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa at magta-trial na para siya ipatalsikin kung merong sapat na ebidensya base sa pagpapatunay na gagawin ng mga prosecutors. At kung anong depensa naman, aabangan natin yan. So ayan ang aking nakita. Parelax-relax ang pangalawang Pangulo sa kabila ng betrayal of public trust, kawalan ng tiwala ng mamamayan sa kanya sa paggastos ng pera at kanyang paghahawak ng Office of the Vice President at noon ay DepEd Secretary. Yun po yung issue sa issue ng impeachment. Okay? Sige, sunod na ating pag-usapan. COMELEC Chairman George Garcia, kinasuhan ng disbarment daw at iba pa. Pero ang tugon ni Garcia, ito ay haharapin niya at ito ay pinaniwalaan niyang binabalikan lang siya ng kanyang mga nasagasaan dahil ipinatutupad niya ang batas for disqualification sa political party at mga kandidato, pagkansela ng kanilang mga registration. Yan po ay exclusive na trabaho ng COMELEC. Kaya sabi ni Chairman Garcia, tinatanggap niya ang hamon na ito at kanyang haharapin. Pero ang kanyang sagot, ito ay batikos at galaw ng kanyang mga nasagasaan sa kanyang tungkulin as COMELEC Chairman. Ayan po, professional ang sagot. Ano man daw po ang kanilang ginagawa, magharap sila ng ebidensya at haharapin niya. Kung disbarment, haharapin niya yan sa Supreme Court. Kung anumang kaso kanilang ipapile at iba pa, haharapin daw niya. Dahil walang katotohanan ng lahat ng mga allegation, paninira lang, katulad nung di umani kandidatong congressman yata sa Bohol na pinagbintangan siya daw ng hihingi ng 300 milyon. Ano naman, ba't ka naman hihingi ng 300 milyon sa isang kandidatong congressman lang, isang distrito lang? Kalokohan naman yun. Hindi tayo naniniwala dyan. Kilala ko si George Garcia. Election lawyer pa lang yan na-interview ka na nung araw. Pero hindi ko siya kilala ng personal. Over the phone lang. Miss Principio. May tapang at talino. Kaya nga pinagkatiwala ang COMELEC chairman hanggang 2029 yata siya. Magiging chairman ng COMELEC. Impeachable official yan. Di kung meron kayong nakikitang ebidensya na sa palagay nyo ipaglabag sa saligang batas, di magpal kayo ng impeachment. Ganun lang po yan. O kung mayroong ebidensya kayo, magpal kayo ng kaso sa korte. Pero kung kayo mayroong sapat na ebidensya dahil impeachable official yan, di magpal kayo ng impeachment sa Kongreso. Ganun ang proseso. Kasi hindi yung puro bintang. O yan, tinuturuan ka na kayo. Ang chairman ng COMELEC at mga commissioner ng COMELEC, impeachable official yan. Kung may ebidensya kayo, magpal kayo ng kaso sa Kongres para ma-impeach kung meron kayong sapat. At yan naman haharapin nila.
Yan ang proseso. Yung paghahayag ng ebidensya, paratang, pagbibintang, gawain lang nila yan eh. Pero ayaw naman nilang patunayan. Katulad ng nasa gasaan nilang party list, Duterte party list yun. Nag-warning na pag hindi ito sila naproklama, i-expose niya ang anomalya sa Kongreso at COMELEC nang ma-blackmail pa. Hindi naman iproklama. Walang proclamation, disqualification at cancellation na ginawa ng COMELEC. Nasa na yung expose mo? Nasa na yung sinasabi mo corruption? Yan ang sinasabi natin. May proper forum naman po. Kung dalhin niyo yung kaso sa korte, pwedeng kasuhan ang COMELEC chairman at COMELEC commissioner. Kung gusto niyong impeach, pwede niyong dalhin ng reklamo sa Kongreso. Yan, para may idea kayo. Yan ang proseso ng batas. Hindi pwedeng sa media, social media lalo na. Puro paratang lang yan. Ang paratang, dapat merong kaakibat na pagpapatunay ebidensya. Kung wala, tumigil kayo kasi yan ay paninira lang. Ito, isang matinding sinabi ng Pangulo. Attention, sa Department of Public Works, tatanggapin daw ni Pangulong Marcos ang mga nag-file ng resignation ng mga opisyal ng pamahalaan, especially sa DPWH. Pag hindi na ayos, nagawa on time na gusto niyang mangyari, maibalik ng normal ang operasyon ng San Juanico Bridge dyan po sa Visayas dahil napakalaki ng epekto sa agricultural product na hindi ma-transport dahil nga sa pagkasira ng tulay. Sabi ng Pangulo, ni-repair na ito ng mga nakaraang taon. Pero bakit nasira naman paulit-ulit? Di ba? So ngayon sabi niya, may pera, trabahuin nyo on time. Pag hindi nyo natapos, mag-resign kayo. Kung hindi, tatanggapin niya ang resignation. Ayan na ang warning. Nagpapatunay na po yung sinasabi natin, Mr. President, tapangan mo pa. Mr. President, kastiguhin mo ang lahat ng mga nakapaligid sa iyo. Ayan ho, nagsisimula na. Yung ganyang klase mga warning, yan ay magkakatotoo. Kasi ang sinasabi niya, tapusin nyo. Dahil sa tingin niya, kayang tapusin. Pag hindi nyo natapos, umalis na kayo. Or tatanggapin ko ang mga resignation. Ayan na. Kaya Secretary Bunoan, Regional Director, mga Yosek Asek at opisyal ng DPWS, gumising naman kayo. Masyado kayo talagang mabagal sa totoo lang. Alam mo, sa totoo lang, sa aking opinion, yan ang isa sa mga departamento talagang may malaking problema ng gobyerno. Noon pa hanggang ngayon. Bilyon-bilyon ang pera pero napakabagal nilang gumalaw at mag-repair ng kalye. Dito lang sa Metro Manila, hindi lang EDSA ang may problema. Napakarami nating sirang kalye sa Metro Manila. Ang bagal nilang mag-ayos. Dito lang sa may Commonwealth Avenue, na isa sa pinakamalaki o nangungunang pinakamalaking highway, pero hindi highway. Lubak-lubak pa rin yung maraming portion dyan. Hindi pa rin matapos-tapos. Sobrang bagal ng DPWS. Mr. President, siguro kahit na wala yung problema yung San Juanico Bridge, dapat pinalitan mo na yung Public Works Secretary, diba pang opisyalis dyan. Dahil kahit nakababayan mo yung Ilocano, hindi eh. Talagang mabagal po yung mga tao dyan. Sa totoo lang, aking personal na observation at opinion, kailangan talaga magpalit ng liderato at mga opisyal ng DPWS. Dapat nung araw pa. At iba pang departamento ng gobyerno, Mr. President. Kasi talagang yan ay nagiging liabilities na. Nagiging pabigat na sa iyong gobyerno. Hindi na asset ang dating. Super babagal nila. Please like and share. Subscribe kung hindi pa sa ating mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV.